Sa isang payapang lugar na tinatawag na Tuni ang Nayon, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Ana. Ang kanilang nayon ay napapalibutan ng luntiang bukirin, matotayog na puno, at makukulay na bulaklak na tila sumasayaw kapag hinahaplos ng hangin. Tahimik at masaya ang buhay sa nayon, at doon lumaki si Ana na kilala ng lahat bilang isang mabait at matulunging bata. Mula pagkabata, mahilig na si Ana sa mga halaman. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro ng habulan o tagwan, si Ana naman ay makikitang may hawak na maliit na pala at dilig. Mahilig siyang magtanim ng iba't ibang uri ng halaman, mga gulay, halamang gamot, at lalo na ang mga bulaklak. Tuwing umaga, maaga siyang nagigising upang diligan ang kanyang maliit na hardin sa likod ng kanilang bahay. Masaya siyang pinagmamasdan ang bawat usbong ng halaman na unti-unting lumalaki. Parang mga bata rin ang mga halaman, sabi ni Ana minsan sa kanyang ina. Kailangan nila ng pag-aaruga, tubig, at pagmamahal. Ngumiti ang kanyang ina. Tama ka, Ana, kaya napakaganda ng mga halaman mo, dahil inaalagaan mo sila ng mabuti. Hindi lamang mahusay sa pagtatanim si Ana, siya rin ay isang batang mabait at matulungin. Kapag may kapitbahay na nangangailangan ng tulong sa pagtatanim, agad siyang nag-aalok ng tulong. Minsan ay nagtuturo pa siya sa ibang bata kung paano magtanim ng buto at mag-alaga ng halaman. Isang araw, habang naglalakad si Ana sa daan ng kanilang nayon, napansin niya ang isang maliit na kubo sa gilid ng daan. Doon nakatira ang isang matandang lalaki na bihirang lumabas ng bahay. Narinig ni Ana sa mga kapitbahay na ang matanda ay may sakit at halos wala nang dumadalaw sa kanya. Naawa si Ana. Kinabukasan, pumitas siya ng isang magandang bulaklak mula sa kanyang hardin, isang maliwanag na dilaw na bulaklak na parang araw kung ngumiti. Dahan-dahan siyang pumatok sa pinto ng kubo. Tok tok tok. Po, sino po iyon? Mahina ang boses na sagot mula sa loob. Ako po si Ana. May dala po akong bulaklak para sa inyo, sabi ng bata. Binuksan ng matanda ang pinto. Nagulat siya nang makita ang batang may hawak na bulaklak. Ito po para sa inyo, sabi ni Ana habang iniabot ang bulaklak. Napangiti ang matanda. Matagal na rin siyang hindi nakakatanggap ng kahit anong regalo. Maraming salamat, Iho, Iha, sabi ng matanda. Napakaganda nito. Mula noon, araw-araw bumibisita si Ana sa matanda. Hindi man siya mayaman, nagdadala siya ng iba't ibang bulaklak mula sa kanyang hardin, rosas, santan, gumamela, at iba pang makukulay na halaman. Tuwing darating si Ana, tila lumiliwanag ang maliit na kubo ng matanda. Nagkukwento si Ana tungkol sa mga halaman niya, kung alin ang bagong tumubo, alin ang namulaklak, at alin ang kailangan pang alagaan. Unti-unting napansin ng mga kapitbahay na gumaganda ang pakiramdam ng matanda. Mas nakangiti na siya, mas malakas na rin ang kanyang katawan. Minsan ay lumalabas na siya ng bahay upang maupo sa ilalim ng puno. Isang araw, sinabi ng matanda kay Ana, Ana, alam mo ba kung bakit unti-unti akong gumagaling? Umiling si Ana, dahil sa iyong kabaitan. Ang mga bulaklak na binibigay mo ay parang nagbibigay din ng saya sa aking puso. Ngumiti si Ana, masaya po kasi ako kapag may napapasaya akong iba, sagot niya. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan ng gumaling ang matanda. Nakakalakad na siya ng maayos at nakakatulong na rin sa ibang tao sa nayon. Nagpasalamat siya kay Ana. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Dahil sa isang batang may mabuting puso, natutunan kong muli ang saya ng buhay. Mula noon, mas lalo pang nakilala si Ana sa Tuni ang Nayon. Tinawag siya ng mga tao na si Ana Plantita. Hindi dahil marami siyang halaman, kundi dahil pinapalago niya hindi lamang ang mga bulaklak, kundi pati ang kabutihan at pag-asa sa puso ng mga tao. At tulad ng mga halaman sa kanyang hardin, ang kabutihan ni Ana ay patuloy na lumago at namulaklak sa buong nayon. Aral ng kwento. Ang kabutihan, kahit maliit na bagay lamang, tulad ng pagbibigay ng isang bulaklak, ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng ibang tao.